And Miss Irene, nakita mo ba nung bata ka na magiging CEO ka ng sarili mong accounting services? Actually, to be honest, ang nakikita ko, ang pangarap ko ay maging doktor. Pangarap ko talaga maging doktor. Kaya nga, di ba, during graduation ng elementary, ng kinder, di ba sinasabi, I want to be a doctor. Di ba mga ganon? Yan yung mga yun ang pangarap. And wala akong ka-idea about accounting. Hindi ko rin alam ang bookkeeping. Bakit ako napasok lang dito, no? Kasi nung nag-apply ako ng scholarship program at napasa ako dun sa school na yun, tinignan ko lang kung ano yung best course sa school. And nakita ko ang porte nila is yung accountancy nga. So, since mahilig ako sa challenge, kahit wala akong idea sa mga yun, yun ang kinuha ko. Pero, meron akong, meron akong, hindi ako natutuwa na yun ang naging course ko. Bakit? Sobrang hirap. Oo, pwede kang lumaglag. I don't know kung nakaka-relate yung mga nasa accounting, sobrang hirap. Pero nung pagdating ko ng 3rd year and 4th year, naisip ko, teka lang, hindi naman ako ilalagay ni Lord sa course na to, kung hindi naman to yung will niya para sa akin. Kaya natuto akong i-embrace. Nung natuto na akong i-embrace yung course na yun, dun, medyo naging love ko na siya. Pero so, totoo yun. Hindi ko pinapangarap talaga na sa accounting. Oo. Kasi ako accountancy graduate din. Na ngayon, nung nag-aaral din ako, parang ano ba to? Oo, ano ba pinasok ko? Ba't may debit credit? Tapos parang every year na lang may malalaglag. Mababawasan kayo. So parang yung lagi kang kakabahan. So parang sayang naman. Tapos pinaghirapan mo na, then malilipat ka pa sa ibang course. So ang ginawa mo, ginalingan mo na lang. Ginalingan ko na lang. Actually, mas mahirap nga on my part kasi scholar ako eh. So hindi ko alam kung paano ko gagawin yun, knowing na hindi ko alam yung course na pinasok ko. Kami, siguro 35 kami scholars sa batch namin. It ended up nung 4th year na kami. 4 na lang kami naging graduate sa accountancy. The rest nagkanya-kanyang shift. Yung marketing management kasi nga hindi na kinaya yung hirap. Grabe pa talaga sa inyo kasi kami at least parting 20 sa dalawang 40. Sa inyo talaga salang-sala. Salang-sala. Kasi yung school ko, hi nga pala sa mga taga PSBA Manila. Sobrang hirap ang makagraduate dyan. Pero at least, resulta ka ng school na talagang kailangan pag-accountancy ka, ganito ka. And hindi lahat ng accountancy graduate nakakapagtayo ng sariling accounting firm. Yes, oo. Kaya bakit nga ba ako nagsimula magtayo nun? Kasi nasa corporate world ako. Vice President ako ng isang company. And then nakita ko yung need na lumalaki na yung pamilya ko. Kailangan ko ng extra income. So, kinausap ko yung may-ari. Sabi ko, pwede ba ako mag-part-time na lang dito? Kasi nga, gusto ko nang ituloy o i-start yung consultancy firm. So, pumayag naman sila. Luckily, pumayag sila. So, for I think 3 years o 4 years, habang meron akong work pa dito, sinimulan ko na yung negosyo. Until such time na nagpaalam na ako ng tuluyan. Kasi nga, gumaganda na at dumarami na yung mga clients namin. Parang habang nagtatrabaho ka, may extra ka. May extra Nung una, extra lang. Extra lang. And then, dumami na yung client. Yes.